Hiniling ng isang senador na ipaaresto na si Bamban Mayor Alice Guo at 7 iba pa matapos hindi na naman sumipot sa Senate hearing. Idinabas din sa Senado ang ilang records ni Guo na nagpapatunay na di umano siya lumaki sa farm at nag-homeschool. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestohin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Hiniling na ng Senate Committee on Women and Children na ipaaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ibang personalidad matapos silang i-cite in contempt dahil sa hindi na naman pagdalo sa pagdinig ng Senado kanina. Nagpadala ng excuse letter sa komite si Guo na nagsasabing masama ang kanyang physical at mental health. At may death threats kaya hindi makakadalo. Wala rin siyang abogadong pumunta sa pagdinig. I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Guo for her to attend the next hearing. Kinontempt din ang ibang miyembro ng pamilya Guo, ang accountant niyang si Nancy Gamo at si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulan sa PDAF scam na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Pero bago makapaglabas ng arrest order, kailangan munang mag-issue ng komite ng show cause order para sagutin ng kampo ni Guo. Pag hindi katanggap-tanggap ang paliwanag nila, saka uusad ang utos para arestuhin sila. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa si Guo at nakaalerto na ang pangalan niya sakaling subukan niyang umalis ng Pilipinas. Bukod kina Guo, sinabpi na rin ang 15 opisyal at representative ng iba't ibang kumpanyang hinihinalang sangkot sa iligal na Pogo dahil inisnab ang imbitasyon ng komite. Inilabas naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang birth certificate at school records ni Guo. Sa birth certificate na isinumite niya sa paaralan, nakasaad na ang Chinese national na si Wen Yilin ang nanay niya. Si Guo Huaping or si Alice Guo hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, kahit nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No, so, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon, puro building ho. No? Iprinisenta rin ng NBI ang fingerprint examination ni kay Guo at Chinese national na si Guo Huaping. Yes, sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Huaping ay isang tao lamang po. Si Wesley, ganun din po, si Wesley Guo at si Guo Woxiang Dian ay isang tao lang po. Nadiskubre rin umano ng NBI na ang isa pang kapatid ni Mayor Guo na si Sheila Guo may kapangalan din. Meron po rin tayong nahanap na isa pa pong NBI clearance sa aming files na nagngangalan din pong Sheila Guo Ilial. Subalit sa ating pagkukumpara, lumalabas po na iba rin ang larawan ito kaysa doon po sa Sheila Guo na sinasabing kapatid. Ang pangalawang Sheila Lial Guo, pareho ng address ng pangalawang Alice Lial Guo. Pero nang puntahan ng NBI, walang nakatirang Alice o Sheila Lial Guo roon. Humarap naman sa pagdinig si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco matapos sabihing may dating cabinet official na naglobby umano para sa ilang Pogo company. Aniya, nakipag-appointment sa kanya si dating Secretary Harry Roque noong July 2023. Kasama nito si Cassandra Ong ng Lucky South 99 Pogo na niloko umano sa pera ng representative nilang si Dennis Cunanan at umabot sa $250 milyon ang hindi nababayaran sa PAGCOR. Nung panahong yon, may lisensya sa PAGCOR ang Lucky South 99 pero kalaunay ni-raid sa Porac, Pampanga. Sabi din po, baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil nga naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So,
Pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si Attorney Harry Roque. Hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. Wala akong senaryo na ng braso siya. Wala po. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan sa abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Ayon sa abogado ni Cunanan, hindi niya natanggap ang sabina kaya hindi nakarating sa pagdinig ngayong araw. Makikipagtulungan daw sila sa investigasyon ng Senado at sa katunayan ay naroon nung nakaraang pagdinig. Sasagutin daw nila ang mga isyu ng Pogo sa tamang forum. Pero mariing itinanggi ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99 o anumang illegal na Pogo. Whirlwind Corporation daw ang kliyente niya, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Porac Pogo Hub. Hindi po ako naglabi sa illegal na Pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South, at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hiniling naman ng kampo ni Mayor Alice Guo sa Korte Suprema na patigilin ang Senado sa pag-imbita kay Guo sa mga pagdinig. Humingi rin ito ng temporary restraining order para hindi maipatupad ang sabinang inihain laban sa alkalde. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos hindi sumipot sa Senado at ngayon ay ipaaresto na, dumulog sa Supreme Court ang kampo ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo para hilinging patigilin na ang Senado sa pag-iimbita kay Guo bilang resource person. Humiling din si Guo ng Extremely Urgent Temporary Restraining Order o TRO para hindi maipatupad ang subpoena ad testificandum na nagre-require kay Guo na dumalo. Maghihingi kami ng tulong sa Supreme Court na kung pwede, i-excuse niya sa mga Senate hearings. Sabi niya lahat ng nangyari doon Ano pa bang itatanong sa akin? Sa petisyon, hiniling na pawalang bisa ang subpoena na inilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at pagbawalan ang komite na usisain ang pribadong buhay ng alkalde. Katwiran ng kampo ni Guo, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction daw ito. Matapos din daw dumalo sa Senate hearing, naging target umano ng online ridicule and humiliation si Guo at tinawag na Chinese spy at naakusahan ng paggawa ng krimen. Matapos daw hindi makarating sa committee hearing dahil physically and psychologically unfit si Guo, ay inisyuhan ito ng subpoena ad testificandum. Ang dami niya ng kasong sinampas sa kanya, so yung kanyang constitutional rights self-incrimination, na yun, nakataya na doon. Pangatlo, marami ng breach of privacy ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. So, hindi kami ng tulong sa Supreme Court na ma-excuse sa ganyan mga hearings. Sa oras na magpalabas ng warrant of arrest ang Senado laban kay Mayor Guo, sinabi ng kanyang abogado na pwede naman silang mag-file ng motion para ma-lift o maalis ang warrant laban dito. Ayon kay David, hindi nagtatago ang kanyang kliyente. Mag-usap kami kung okay na yung kanyang kondisyon, wala namang reason. Kasi naman niya naman, kaya siya kinokontent kasi kailangan niya magsalita doon. Pagka naman nag-appear siya doon, nagsalita, madali naman natin ipalis yung mga warrant na gano'n. Paglilinaw ng abogado ng Bayora, tanging si Guo lang ang kliyente nila at hindi ang mga kaanak nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ipinaliwanag ng Pangulo ang dahilan ng pagbisita ni Josh at Bimby Aquino kay First Lady Liza Araneta Marcos na ayon sa Pangulo ay tiyahin po ng dalawa. Sinagot din ng Pangulo ang tanong kung tapos na ba ang hidwaan ng mga Marcos at Aquino. At nakatutok si JP Soriano. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang.
Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagpaliwanag sa kung bakit binisita si First Lady Liza Araneta Marcos nina Josh at Bimby Aquino, anak ni Chris Aquino. Iba-iba ang reaksyon sa post ng unang ginang kahapon, lalo't kilalang politikal na magkaribal ang biyanan ng unang ginang na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang lolo nina Bimby na si dating Senador Ninoy Aquino. Pero sabi ng Pangulo, ang hindi madalas na nababanggit ay ang relasyon ni Bimby sa kanyang asawa. Liza is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe na the eldest brother of Cory. So they are related. Kaya't hindi naman nakakapagtaka. Kilalang-kilala niya yung mga pamangkin niya very well. Ang natukoy ng Pangulo na Don Pepe ay tiyuhin ni Chris na si Don Pedro Cojuangco na napangasawa ni Sari Cacho Cojuangco na kapatid naman ng ina ni First Lady Liza na si Maria Milagros Cacho Araneta. I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. It was just to help them for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang, papasalamat sila. And so I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it sort of, I suppose, put a little more, how do you say, personal, a human interaction between our families. Hindi rin ito ang unang interaksyon ng dalawang pamilya matapos ang People Power Revolution. Sa kanyang 90s talk show noon ay naka one-on-one ni Chris ang ngayoy Pangulo. Nung pumanaw naman si dating Pangulong Cory, dumalaw at nakausap ng magkakapatid na Marcos ang ate ni Chris na si Bolsy. At sa gitna ng mga bagong tanong kung tapos na ba ang hidwaang Marcos at Aquino, sabi ngayon ng Pangulo, we've always been okay, we just don't agree politically. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nawalan ng 50,000 pisong pambayad sana sa ospital ang isang ama, kaya hindi mailabas ang kanyang mag-ina. Ang tumangay, isang nagpakilala umanong empleyado roon. Nagpasaklolo siya sa inyong Kapuso Action Man. Inutang ni Christopher ang perang ipambabayad sana sa isang ospital sa Santa Rosa, Laguna, kung saan nanganak ang misis noong 18 ng Hunyo ngayong taon. Pero sa isang iglap, nasimot ang pera ng may tumawag na nagpakilalang nagtatrabaho umano sa ospital. Sinabi niya na ang asawa ko daw ay discharged nung araw na yon. Kung mabibigyan nyo ng 50,000, ipaprocess ko na yung paper para sa discharge ng asawa nyo. Pinahanap niya ako ng mahuhulugan. Nasa 50,000 piso ang naipadala ni Christopher sa account number na ibinigay ng caller. Pero nang kumpirmahin niya sa ospital ang online na transaction, hindi daw po sila nag-payment ng bill kahit saan. Sa ospital lang daw talaga. Sama-sama na yung lungkot, awa sa anak kong nasa ospital kasi nga na-scam ako sa panggamot na lang dapat sana yun. Dahil sa nangyari, kinailangang mag-promissory note sa ospital ng padre de pamilya para mailabas ang kanyang mag-ina. Sinubukan niya ring tawagan ng caller pero hindi na umano ito makontak. Sisisi ko sarili ko, bakit nalaman ng scammer yung buong detalye ko sa loob ng ospital? Alam ang pangalan ng doktor ko, alam ang eksaktong amount ng bill, alam yung asawa kong discharge ngayong araw na yon. Tapos basta dun ako nag-ano kung bakit. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa PNP Anti-Cybercrime Group. It's either computer-related fraud yan or pwede ring identity theft. Depende sa ebidensya na makukuha natin doon sa statement ng victim. May paraan din daw para matrace ang pagkakakilanlan ng suspect. Oras na may binagsakan, malamang may taong kukuha nun. Dahil mayroong transaction, may recipient nung pera. So doon tayo magsisimula. Para makuha ang panig ng caller, tinext at tinawagan namin ang kanyang numero pero hindi na ito makontak. Tinawagan at in-email din namin ang ospital pero wala silang ibinibigay na pahayag hanggang ngayon. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Katulad nga doon, nasa ospital,
or taga-hospital ito, dapat tatawagan niya yung hospital na sigurado bang taga yan. At oras na nanghihingi na nga ng pera at hindi ka sigurado, may possibilities yun, may scam ka. Kasi ang dulo talaga ng online fraud or any illegal activities sa cybercrime is pera eh. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Halos 3 linggo na lang bago magbukas ang panibagong school year. Kaya ang GMA Kapuso Foundation nagsimula na ring suyuri ng iba't ibang probinsya para sa ating proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Isa sa unang nahandugan ng school supplies, ang mga bata mula sa Davao Oriental. Tuwing papalapit ang pasukan, excited ang karamihan sa mga estudyante sa pagbili ng bagong gamit pang eskwela. Pero para sa incoming grade 1 student na si Sham, sapat na raw ang pinaglumaang bag na bigay ng kanyang kapitbahay kahit pa sira at may butas na ito. Dahil kasi sa matinding pag-ulan noong Enero na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa kanilang lugar sa Tarragona sa Davao Oriental, nawasak ang kanilang tirahan. Inanod din ng baha ang mga gamit nila, kabilang na ang kanyang bag at notebook. Yung mga gamit po ng mga anak ko, wala na po kaming natira. Masakit po talaga. Mahalaga po kasi yung mga batang nakakapag-aral. Pero wala po akong magagawa. Wala po kasi yung pampalit ng ng mga pang school supplies sa mga anak ko. Nalubog din noon sa putik ang Lukatan Integrated School kung saan nag-aaral si Sham. Maraming gamit sa eskwelahan ang hindi na napakinabangan pa. Yung activity center po namin, lahat po talaga putik siya, makapal na putik. Yung ibang estudyante, magsasabi na wala pong papel, wala pong lapis. Bilang tulong, nagsimula na muli ang Unang Hakbang sa Kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation. Nagtungo tayo sa mga liblib na eskwelahan sa bayan ng Tarragona para maghatid ng kumpletong school supplies sa kinder at grade 1 students. Yung ibang pamilya, bumabangon pa mula dun sa kalamidad. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit yung basic school supplies, nahihirapan talaga yung mga magulang. Maraming salamat talaga sa GMA Kapuso Foundation. Nararamdaman namin ang inyong serbisyong totoo. Sa mga nais mag-donate sa project na ito, maaari po kayo mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Laro para sa netizens ang have at slay na pagja-judge ni Marian Rivera sa isang competition. Dahil dyan trending si Marian sabay sa usap-usapang pagbida niya sa Cinemalaya entry na Balota. Makichika kay Von Aquino. Marian Rivera Dantes. Glowing like a goddess si Kapuso primetime queen Marian Rivera na nagsilbing judge sa isang beauty and fitness competition kagabi. Biro ng fans. Spill the tea naman yan sa kung anong secret para maging ganyan kaganda at ka-fit. Mom of two na pero tone pa rin kasi ang kanyang abs. Ayun nga siguro disiplina para sa sarili, healthy living, sabi kong gano'n, maging inspirasyon talaga sa lahat ng mga moms out there. Trending at kinaaliwan din ngayon online ang have na pag-atake ni Marian sa request ng isa sa finalist na i-translate sa English ang tanong para sa kanya. I'm sorry, could I get English please? I will try my best. Are you ready for this? Too authentic not to appreciate daw ang moment na inislay ni Yan with her game face on. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? I think you understand that. Sending hearts naman sa kanyang IG si Marian dahil sa trending na kanyang pangalan. Sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival press launch ngayong araw, hininga namin ng comment si Marian sa kanyang bagong trending moment. Di ko alam. Basta... She did her best.
I did my best. Ang pelikula ni Mariana Balota ay isa sa 10 finalists for full-length film sa Cinemalaya Film Festival 2024. Hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam ko after ko matapos yung Balota. Parang palagi kong sinasabi, lalo na sa asawa ko na, alam mo yung, ang tagal ko sa showbiz, pero parang bumalik uli yung fulfillment ko sa sarili ko sa paggawa ng trabaho. Sa Cinemalaya din gagawin ang premiere ng pelikulang Lost sa Bungeros, ang kauna-unahang investigative docu-film ng GMA Public Affairs at GMA Pictures. Tungkol ito sa mga sabungero na nawala simula 2022 at hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. For 2 decades, the films of our independent filmmakers have helped explore and define what is at the heart of the Filipino. Their stories, struggles, and triumphs have given us a better understanding and a deeper understanding of our culture and identity. And this year is no different. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.